Wellman TV. Dino Abante. Kabanata 331 Bumalik. Nilinaw ni Jessica ang kanyang paninindigan. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Dino. Ang kanyang bibig ay kilala sa pagbubuga ng walang halaga, at ang kanyang mga salita ay bihirang taos-puso. Hindi niya isinasapuso ang sinabi ni Dino. Hinuhusgahan niya siya sa kanyang mga aksyon. Dahil alam niyang hindi nakikinig ang kanyang anak na babae sa kanyang payo, determinado si Avery na itulak ang bagay kay Dino. Gusto niyang makita niya ang dahilan at yumuko. Inilabas ni Avery ang isang tseke, mabilis na nag-fill out ng isang numero, at inihampas ito sa mesa sa harap ni Dino. Tinitigan niya ito, naguguluhan. Ano ang ibig sabihin nito, Avery? Tanong niya, ngumisi ng mapaglaro. Ito ay $1,000,000. Para sa isang bumpkin mula sa mga burol na tulad mo, hindi ka makakahanap ng anumang magagandang trabaho sa lungsod, na kumikita ng hindi hihigit sa 2 hanggang 3,000 sa isang buwan. Hindi ka kikita ng ganito kalaki sa iyong buhay. Ngunit ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay gumawa ng tamang desisyon, at ang milyon na ito ay sa iyo. Ang $1,000,000 ay halos parang sukli para kay Avery. Ginagamit niya ito para hikayatin si Dino na umalis. Gusto niyang makita ng kanyang anak kung gaano talaga siya kamura na mabibili siya ng $1,000,000 lang. Ang ganitong uri ng mababang buhay ay hindi akma upang maging manugang ni Avery kahit kaunti. Ang tamang desisyon. Naiintindihan ko, sabi ni Dino, humigop ng kanyang orange juice upang mabasa ang kanyang lalamunan bago bumaling kay Avery na may matinding pagmamahal. Nanay. Halos mabulunan si Jessica sa kakatawa. Iba talaga ang tanga na ito. Siya mismo ay nahirapan na tawagan si Avery na nanay, at heto siya, walang hiya gaya ng dati. Nagalit si Avery sa sinabi ni Dino. Kailan kita binigyan ng permiso na tawagin akong nanay? Hindi mo ako nanay. Hindi kita manugang, at hinding-hindi na. This million is to make you scram. Umalis ka. Jessica, at hindi na siya muling makikita. The market value of TMO is in the hundreds of billions. Avery, this million might be enough to change how I address you, but it's not enough to make me leave Jessica. After all, I'm no fool. Between a company worth daan-daang bilyon at $1,000,000 na breakup fee, alam ko kung alin ang pipiliin. Ikaw. Galit na galit si Avery. Binalingan niya si Jessica. Makinig ka sa kanya. He's eyeing your TMO. Marrying him would like bringing a wolf into the house. Sino ang lobo ay nakikipagdebate pa rin. Ungol ni Dino sa kanyang paghinga. Sa kanyang sinabi, agad siyang binigyan ni Jessica ng masamang tingin. Sino ang tinawag mong lobo? I did. I did. Ang mga lobo ay mga mahihinang nilalang, hindi karapat-dapat para sa iyo, Jessica. Kahit na ang mga lobo ay manganginig kapag nakakita sila ng isang tigre na katulad mo. Ikaw. Mapaglarong sinuntok ni Jessica si Dino. So, sa paningin mo, ganun ako ka-fierce ha? You're not fierce. Not at all fierce. Kaya lang kapag sinabi mong pumunta ako sa silangan, I wouldn't dare head west. You could go west if you want. Alam mo kung ano ang mangyayari kung gagawin mo. Siyempre, alam ko ang kahihinatnan. Kailangan ko na lang humiga at kunin ang aking mga licks, di ba? Tutal, sa iyo na ako magpakailanman, at maaari mong gawin sa akin ang anumang gusto mo. Kabanata 332 The Poor Errant Entitled to Love. Habang walang tigil ang paglalandi, nag-uumapo ang galit ni Avery. Nanlaki ang kanyang nakamamanghang mga mata, kumukulo ang galit. Tama na. Sumabog si Avery, na nagdala ng agarang katahimikan. Ma, galit ka ba? Tanong ni Dino sa walang pakundangan na tono. Hindi ako ang iyong ina, at huwag kang maglakas loob na tawagin ako ng ganyan. You're not my mom. That's odd. Avery, are you suggesting Jessica is not your biological daughter, but someone you pick up from a trash heap? Ikaw ang pinulot sa tambak ng basura. Putol ni Jessica, sinipa si Dino ng mahina sa ilalim ng mesa gamit ang kanyang sakong. Ow! Mom, you better control your girl. Sinisipa niya ako.
Walang kahihiyang pinukaw ni Dino si Avery, para lamang makuha ang kanyang galit bilang kapalit. Country bumpkin, shut your mouth. Kung tatawagan mo pa akong mom, I swear I'll punite your mouth to shreds. Matapos pakalmayan ang sarili, si Avery ay nagsalita ng seryoso. Bea ng lalaki, mayroon kang dalawang pagpipilian. Ang una, kunin ang 1,000,000, iwanan ang aking anak na babae, umalis sa New York, at huwag nang ipakita ang iyong mukha sa lungsod na ito muli, o makipag-ugnayan sa aking anak na babae. Trying to buy my love with $1,000,000. Umiling si Dino, mariing tanggi. Hindi ko gagawin. Pagmamahal. Malamig na tawa ni Avery. Ang isang country bumpkin na kumikita ng 2 hanggang 3,000 sa isang buwan ay nag-iisip na siya ay may karapatan na magmahal. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Kaya ang mahihirap ay walang karapatan na magkaroon ng pag-ibig. Tanong ni Dino sa kanya. Hindi karapat-dapat. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Avery. Unworthy. That would be you, Avery. You're unworthy of a poor man's love. Only your daughter deserves it. Hindi napigilan ni Jessica ang mapangiti sa sagot ni Dino. Sinong mag-aakala na kayang iwan ng lokong ito ang sariling ina na hindi makapagsalita? Country boy, enough with your nonsense here. Stop trying to charm me with words. Next week, Jessica has to return to New York for her grandfather's 80th birthday celebration. Bago pa matapos si Avery, sabik na pumasok si Dino, habang nakatingin kay Jessica. May handaan para sa malaking kaarawan ng lolo mo ha. Isasama mo ba ako? Oo naman. Definitibo si Jessica sa kanyang sagot, kahit alam niya na sa kaarawan ng kanyang lolo, walang alinlangang aayusin ng kanyang ina ang kanyang kasal. Sinusubukang ipakasal siya sa isang lalaking nagngangalang Smart mula sa pamilya Evans na hindi pa niya nakilala. Determinado siyang gumawa ng sarili niyang mga desisyon tungkol sa kanyang kasal. Anong sabi mo? If you dare to bring that country nobody to the doorsteps of the Matthews family, I'll break his legs myself. Siya ay walang iba kundi isang kahihiyan. Nagpumigla si Avery, pagkatapos ay nagpatuloy mula sa kung saan siya tumigil. Sa birthday ng lolo mo, nakapagdesisyon na ang Matthews family. Paparusahan niya ang kasal mo kay Smart from the Evans family right there and then. What now? Wait lang, Mom, that's totally not okay. Jessica and I are legally married spouses. Are you actually planning to marry her off to someone named Smart during Granddad's birthday? She's your daughter. Are you really going to marry her off sa isang tanga? Kabanata 333 Isang tusong plano. What stupidity! You country bumpkin, shut it and stop spouting nonsense here. Ikaw ang nagsabi. You want to marry Jessica off to an idiot. Siya ay young Master Smart ng pamilya Evans. Hindi siya tanga. Oh, so siya ang maliit na tanga ng pamilya Evans. You mean to say the Evans have more than one idiot? Beside this little one, there's a bigger one. Hey. Malamig na sumangot si Avery at saka dahan daw ang sinabing, you dare call Smart an idiot. And you dare say there's a bigger one in the Evans family. If you really have the guts, don't say it to my face. Go and call him a maliit na tulala sa kanyang mukha. Ma, anong ginagawa mo? Mabilis na sumingit si Jessica. Anong ginagawa ko? Siya ang tumatawag kay Smart na tulala, hindi ako. Alam ba nitong batang taga-bayan kung ano ang ginagawa niya? Matapang na bastyusan si young Master Smart ng mga Evans. Kung marinig ka ni Smart, hahabulin ka niya ng buhay. He's trying to steal my girl. Calling him an idiot is being polite. Kung talagang kukulitin niya ako, sasampalin ko siya ng napakalakas. Tingnan natin kung maglalakas loob pa siyang makipagkumpetensya para sa aking babae. My girl is mine alone. Kahit sinong maglakas loob na ipaglaban ako para sa kanya, sasampalin ko sila, para malaman nila kung ano sila. You dare slap Smart? I bet you're all talk. Kung haharap ka talaga sa kanya, malamang matatakot ka na parang aso. Isang mabilis na pag-iisip ang sumagi kay Avery, at bigla siyang nagkaroon ng plano. Tinuya niya si Dino, ikaw,
Country boy, gusto mong pakasalan si Jessica, di ba? Well, Smart will be at the party we are holding for my father's. Malaking ika-80 kaarawan. Kung lalaki ka, doon mo siya makikilala. Gusto kong makita kung ano ang magagawa ng walang sinuman mula sa mga bunnies laban sa Smart, kung ano ang posibleng gawin mo laban sa mga Evans. Fine. Pupunta ako dyan. Walang takot na pumayag kaagad si Dino. Ang young master lang ng pangalawang pinaka-maimpluwensyang pamilya ng New York. Para kay Dino, wala iyon. Hindi niya sineseryoso ang mga karang yan. Pagkatapos kumain at lumabas ng restaurant, inis na inikot ni Jessica ang bewang ni Dino. Aw! Honey, bakit mo ako pinipilipit? Wala akong ginawa. You're not coming back to New York with me. You're not going to that party. You're not going to mess with Smart. Why the heck not? He's trying to steal my wife, and you want me to hide away like a spineless turtle. You can't mess with Smart. You can't touch the Evans. If you provoke Smart, if you mess with the Evans, you'll end up nowhere. The Evans are second-ranked in New York City 8 families. Para sa Smart, ang pagbagsak sa iyo ay magiging kasing dali ng pagpiga sa isang bog. Si Jessica ay hindi naging dramatiko. Alam niya ang takot ng New York City 8 families. Para sa kanila, ang isang ordinaryong tao tulad ni Dino ay walang iba kundi isang langgam. So what if it 8 families are strong? Does that mean they can be unreasonable? Binibigyan ba niya ng karapatan ng young master ng 8 families na nakawin ang asawa ko? Kabanata 334 na puot. Hindi ka niya ilalayo sa akin. Huwag kang mag-alala, paniniguro ni Jessica sa kanya. Sa isip niya, desidido siyang huwag tanggapin ang proposal ni Smart, anuman ang mangyari. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa pakasalan si Smart. Kahit hindi kanya maalis, kailangan ko pa ring umalis. Competition ito sa pagitan ng mga lalaki. Paano kita itutulak sa harapan habang nagtatago ako sa likod? Magiging lalaki pa ba ako? Ikaw. Sinisikap ni Jessica na gawin ang makabubuti para sa kanya, ngunit ang matigas na ulong ito ay hindi sumuko. Nagpasya siyang huwag nang ipilit pa. As long as hindi niya hiniwalayan si Dino, by all accounts, asawa niya ito. Sa kalaunan ay kailangang malaman ng Smart. Hindi niya kayang itago ang katotohanan magpakailanman. Sa halip na subukang itago ito, naisip niya na maaari rin siyang maging maagap. May ideya ako, anunsyo niya. Mayroon ka na. Wala kaming ginawa. Paano ka? Sinasabi mo ba sa akin na nagtaksil ka? Para sa Diyos. Nag-asawa ako ng napakagandang asawa at hindi pa ako gumagalaw ng buhok. Ang ulo mo, tapos ngayon may anak ka ng iba. Anong sinisigawan mo? May anak na ako. Virgin pa ako. Paano kaya ako magkakaanak? Iritadong ganti ni Jessica. Hindi ka buntis. Saka ano yun? May idea ako. Anong ideya? Ito ay tungkol sa pagbabalik sa iyo sa New York, siguraduhing makakalusot ka ng hindi pinapatay ng Smart. Pinatay niya. Para akong pas ang may siyam na buhay. Hindi niya ako mahahawakan. Kung maglalakas loob ang tanggang iyon na lumapit sa akin, sisiguraduhin kong ibababa ko muna siya. Bawal ka. Bakit hindi? Siya ang young master ng the Evans family. Kung papatayin mo talaga siya, parang pagdedeklara ng digmaan sa the Evans. Hindi ako natatakot. Pinagbabawalan kitang pumatay ng sinuman. Kung maglakas loob ka, iiwan kita. Pwede bang bugbugin ko lang siya ng konti? Mag-ayos ka. Makatuwiran si Jessica. Ayaw lang niyang maging mamamatay tao si Dino, mabahira ng dugo ang mga kamay niya. Sa kabilang banda, ang pakikipag-away niya at ang pambubugbog kay Smart ay isang bagay na hindi niya tinutulan. Nagtataka pa rin sa kabila ng pag-aangkin na hindi niya kailangang malaman, tinanong ni Dino, ano ang iyong ideya, gayon paman? May sakit ang lolo ko. Alam kong may sakit siya. Napatingin sa kanya si Jessica na may pagdududa. Paano mo malalaman na may sakit siya? Of course, he's sick. Kung hindi, bakit kanya ipapakasal sa idiot na iyan sa 80th birthday niya? Hindi lang siya may sakit. May sakit siya sa pag-iisip.
At ako ang lunas. Pinahihit ni Jessica ang kanyang baywang ng husto sa pagkabigo, na nagdulot ng isa pang karaniwan, nakakaawang sigaw mula sa kanya. Ang aking lolo ay isang bayani sa digmaan. Siya ay binaril at nagdadala ng maraming kaugnay na mga karamdaman. Mayroong isang grupo ng mga lumang problema sa kalusugan na kahit na ang pinakamahusay na mga ospital at mga doktor sa USA ay hindi nagawang pagalingin. Kung nagawa mong pagalingin ang matagal ng sakit ng lolo ko, baka magustuhan ka niya. Siya ang pinuno ng pamilya Matthews, at lahat ng nasa The Matthews family ay desisyon niya. Kaya, kung nanalo ka sa kanya, gawin mong tanggihan ang proposal ng kasal ni Smart, we could resolve everything perfectly. Kabanata 335 Isang masamang ideya. Ito ba ang iyong masamang ideya? Nakangiting tanong ni Dino. Anong pinagsasabi mo? Paano masamang ideya ang paggamit ng aking kakayahan? Medyo defensive na sagot ni Jessica. So, you're asking me to put on a show. That's what it is, right? Tumalikod si Dino. Ayaw mo bang tretuhin ang lolo ko o kulang ka lang sa kasanayan? Hamon ni Jessica. Sino bang may sabing hindi ako sanay? Ano ang gagawin mo kung talagang gamutin ko siya? Anong gusto mong gawin ko? Hamon niya pabalik. Magmahal ka sa akin. Walang kabuluhang bulalas ni Dino. Sex. Imposible. Not until after the 1-year trial period, matigas na sagot ni Jessica. Ang lupit mo. How can you expect me to remain single with such a beautiful wife? Tsaka hindi ba dapat kasali sa pagsubok ang sex? Kung hindi mo susubukan iyon at lumalabas na hindi ako sapat, hindi ba magiging trahedya pagkatapos ng isang taon? Kung hindi ka sapat, sisipain kita sa gilid ng bangkita. Kinabukasan, pagkatapos ng buong gabing pakikipag-usap kay Jessica, nalaman ni Dino ang tungkol sa kanyang lolo, ang mga isyu sa kalusugan ni Kind Matthews. Ang mga malalang sakit na sumasakit sa Kind ay hindi mga bagay na maaaring gamutin sa pamamagitan ng acupuncture lamang. Kailangan niya ng ilang halamang gamot. Kaya, nagpasya si Dino na bumisita sa isang merkado ng herbal na gamot upang bumili ng mga kinakailangang sangkap, na naglalayong gumawa ng ilang mga tabletang panggamot para makakain si Kind. Kasama ng acupuncture, ang mga ito ay posibleng magdala. Tungkol sa ganap na paggaling. Pagkalabas ni Dino ng pinto, may dalawang tono na Rolls-Royce ang huminto sa harapan niya. Isang matandang lalaki ang lumabas sa kotse at yumuko sa kanya, sinabing, "Young Master, magandang araw." Nagulat si Dino sa kilos niya. "Sir, baka napagkamalan mo akong iba. Hindi kita kilala at tiyak na hindi ako yung master. Ikaw si Dino, tama. Pinalaki sa Dragon Field, at kakaalis mo lang doon kamakailan, pagpupumilit ng matanda." Tumango si Dino, "Tama. Young Master, apo ka ng pangunahing pamilya ng New York, the Perkins. Ang pangalan ko ay Logan Roberts. Ako ang mayordomo ng The Perkins at ng iyong lingkod, narito upang matiyak ang iyong kaligtasan." Tumayo si Dino na nagtataka. Ang Perkins ay may problema, at dapat kang lumayo sa paningin, lalo na hindi sa New York. Ang iba pang mga miyembro ng The Perkins ay hindi dapat malaman ang iyong pag-iral. Inabot ni Logan kay Dino ang isang business card. "Hindi ako dapat makitang nakikipagkita sa iyo. Young Master, kung may kailangan ka man, tawagan mo lang ang numerong ito. Kung ano ang kailangan mo, makikita kong tapos na. Sabi mo ako ang Young Master ng The Perkins family sa New York, pero sino ang mga magulang ko? Nasaan sila? Paanong hindi nila ako binisita? Ang mga pangyayari ng iyong mga magulang ay hindi pa maibubunyag sa iyo. Maaari mo nang tapusin ang iyong buhay." Sa huling mga salitang iyon, lumayo si Logan, at nakatayo doon si Dino, may hawak na business card, tulala. Totoo kaya na siya ang Young Master ng kilalang pamilyang Perkins ng New York? Mabilis na inilabas ni Dino ang kanyang telepono at nagsimulang maghanap online. Walang ganap na impormasyon tungkol kay Logan na mahahanap, at ang anumang bagay tungkol sa The Perkins ay kasing malabo. Nakatagpo ba siya ng con artist? Ngunit pagkatapos, ano ang posibleng nais nilang i-scam mula sa kanya?
Habang nagmumuni-muni si Dino, biglang naputol ang kanyang pag-iisip ng matalas na boses ng isang babae. Bea ng bata, anong balak mo? Kabanata 336 na susubaybayan kita. Lumingon siya sa boses at nakita niya ang isang magandang babae na naka-office suit na kumpiyansang humahakbang patungo sa kanya na naka-high heels. Sino pa kaya ito kundi si Brittany? What I'm doing is none of your business. You're not my wife. Wala kang karapatang tanungin ako. Bakang bansa, oras na ng trabaho, at wala ka sa opisina. Lumalaktaw ka sa trabaho. Skipping. Binigyan ako ni Jessica ng exemption from clocking in. Kaya, kahit 365 days off ako sa isang taon, hindi ako maglalaktawan. Ikaw. Si Brittany ay napatapak sa kanyang paa sa pagkadismaya, pagkatapos ay nagtanong, imbes na nasa opisina ka sa oras ng trabaho, ano ang ginagawa mo dito? May binabalak ka bang masama? Paano ako makakagawa ng masama sa sikat ng araw? Kahit na gusto ko, kailangan kong maghintay ng gabi. Bakang bayan, nadulas ka lang ba? Kung hindi ka maalab sa opisina at gumagala sa mga lansangan, tiyak na wala kang silbi. Ayokong gumawa ng masama, pero ngayong nandito na si Brittany, binibigyan mo na ako ng mga ideya, bawi ni Dino, ang kanyang tingin ay nagpapa-address kay Brittany. Anak ng bansa, ano ang sinusubukan mong hilahin? Hindi mo ba gusto na masama ako? Kung ikaw ang humihingi nito, baka pagbigyan kita. You better behave. If you dare to bully me, you'll see how I deal with you. Pinagbantaan siya ni Brittany sa hangin gamit ang kanyang mga kuko, na nagpapahiwatig ng kanyang kahandaang lumaban. Lamabi ka kung ayaw mong makakita ng masama. Kung hindi, umatras. Bakit ako atras? I'm going to supervise you. Kahit saan ka pumunta, susundan kita. Empleyado ka ng TMO, at dapat kong gampanan ang tungkulin ko na pangasiwaan ka. Hinding-hindi ako papayag na gawin mo. Anumang masama sa labas na maaaring makasira sa reputasyon ng TMO. Ito ay hindi gaanong tungkol sa pag-aalala ni Brittany sa paggawa ng masama ni Dino at higit pa tungkol sa kanyang pagnanais na laktawan ang trabaho habang nananatili sa kanya. Siyempre, hindi aaminin ni Brittany na baka may nararamdaman siya para sa batang taga-bayan na ito. She merely convinced herself na kung hindi niya ito papagalitan bawat oras, hindi siya komportable. Sa isip niya, ang pang-aabala kay Dino ay tungkol lamang sa pagbibigay sa sarili ng isang bagay na mapaglalabasan. Gusto niyang ituring ang batang taga-bayan bilang kanyang pribadong laruan. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Ang biglaang hiling na ito ni Dino ay napatulala kay Brittany. Give you my hand. Para saan? Nagdududang tanong niya. Napansin kong medyo namumutla ka. May regla ka ba? Hindi regular, hindi sapat ang daloy, at masakit ang tiyan mo. Naisip kong i-check up ka, tapos maya-maya, meron akong para pumunta sa herbal market at madaling pumili ng mga halamang gamot para maibsan ang iyong discomfort. Ikaw lahat, kahit sinong magpakasal sa isang asong tulad mo ay humihingi ng gulo kahit na wala na ang lahat ng iba pang babae sa mundo, hindi pa rin kita pakakasalan. Bea ng bata, tinawag mo ba akong asong babae? Well, hindi ka ba kumikilos tulad ng isa? Sa buong araw, mas mabangis ka kaysa sa isang asong babae. Sisipain kita patay. Sa pamamagitan nito, sinipan ni Brittany si Dino. Kabanata 337 Acupuncture. Mabilis na umatras si Dino, iniwasan ang pag-atake. Si Brittany, na nagpapuwersa habang nasa kanyang regla, ay hinayla ang isang kalamnan sa kanyang tiyan, na nagdulot ng matinding pananakit. Napahawak si Brittany sa kanyang tiyan, nakayuko sa lupa, sumisigaw sa sakit. Ngayon lang, anong sabi mo? Nasipain mo ako hanggang mamatay. Tara, gawin mo. Sipain mo ako hanggang mamatay. Tinuya siya ni Dino, paikot-ikot sa harap ni Brittany, na ikinagalit niya to the point na naging green ang mukha niya sa galit. You're bullying me. Wah! Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi habang nakahawak sa kanyang tiyan at umiiyak. Kumuha ng karayom si Dino sa kanyang bulsa at iwinagayway ito sa harap ng mga mata ni Brittany, pagkatapos ay tinanong siya ng pilyong ngiti, gusto mo gamutin kita?
Magwala ka. You should trust my skills. Isang turok lang nitong karayom ay mawawala na ang sakit mo. Scram. Are you sure you don't want treatment? This is not just any needle. A few pricks and I can guarantee you won't feel pain during your periods ever again. Ikaw. Nahihiya at nagalit agad si Brittany. Ngunit muli niyang isinaalang-alang, alam na ang batang taga-bayan ay maaaring magkaroon ng kahangahangang mga kasanayan sa medikal. Sigurado ka bang mapapagaling mo ako? Talaga, seryosong sagot ni Dino. Ngunit kakailanganin kong ilantad mo ang ilang balat para sa acupuncture, at ito ay isang pampublikong kalye. Hindi ito magiging angkop bilang iyong kasamahan, hindi ko maaaring hayaan ang mga dumadaan na makakuha ng libreng palabas. Anong ibig mong sabihin? Kung gusto mo ng acupuncture treatment, Brittany, ikaw na mismo ang magbabayad ng kwarto. Sumenya si Dino patungo sa malapit na gusali. Medyo maganda ang hotel na ito ay 5-star. Ang kapaligiran at mga pasilidad ay dapat na pantay-pantay. Ikaw, what's wrong? Ayaw mo. Fine, then don't. It's your problem, not mine. Ikaw ang may sakit, hindi ako. I'll be on my way. Bakang bansa, mabubulok ka sa impyerno. Huwag kang maglakas loob na lumayo. Manatili ka dyan. So, Brittany, pumapayag ka na makipag-room sa akin. Huwag mo nang isipin yun. If you won't get a room with me, then why call me back? What, want me to watch your period pains? Nakakadiri sa amoy ng dugo. Ikaw ang nakakadiri. Dahil sinabi mong nakakadiri ako, hindi na kita ipagpilitan pa, sabi ni Dino sabay kaway ng palm. Magkita tayo. Talagang lumayo siya, iniwan si Brittany na galit na galit. Huwag kang pumunta. Tulungan mo akong makarating sa hotel. Kung hindi ako gumaling ng acupuncture mo pagkatapos, makikita mo kung paano kita haharapin. Paano mo ako haharapin? Babayaran kita. How? By dying a happy death or a comfortable one. Though you're on your period today, so even in the best hotel room, wala tayong magagawa, di ba? Ikaw. Isang pamumula ng kahihiyan ang bumalot sa mukha ni Brittany, at sinuntok niya si Dino sa braso, nagmumura, "You're such a jerk." Tinulungan ni Dino si Brittany na pumasok sa hotel. At the reception, he cheerfully requested, "Isang kwarto, please." Isang malaking kama, ang presidential suite, ang pinakamahal na mayroon ka. Get lost. Bigyan mo lang ako ng standard room. Ang kanyang kahilingan ay mas katamtaman, ngunit sinimula na ni Dino ang proseso ng pag-aalaga kay Brittany, mapaglarong naglalakbay sa kanyang galit at sakit. Kabanata 338 Mawalan ng pera. Hindi mapigilan ng receptionist na mapangiti sa nakakatuwang palitan. Malinaw na hindi ito ang unang kwartong nabook ng dalawang ito na magkasama ang pagpipilit ng babae sa isang karaniwang kwarto sa halip na ang pinakamahal na suite ay isang giveaway, malamang na isang mag-asawa na ikinasal at naiintindihan na ang pera ay hindi dapat sayangin. So, sino sa inyong mag-asawa ang magbabayad? Tanong ng receptionist na may alam na tingin. Ako. Iginiit ni Brittany, mabilis na umayos. Pagkatapos, sa pag-iisip nito at napagtantong nagbigay ito ng maling impresyon, nagpasya siyang huwag linawin na hindi sila ni Dino. Kung gagawin niya, ano ang hitsura nito? Parang affair. At kung sinabi niyang nandyan si Dino para bigyan siya ng acupuncture. Aba, parang mas malayo iyon. Sa isang nag-aatubili na buntong hininga, hinayaan ni Brittany na magpatuloy ang maling akala. Ang karaniwang silid ay magiging 1,598 yuan, kasama ang 1,000 yuan na deposito, kaya ang kabuuang halaga ay 2,598 yuan. Magbabayad ka ba sa pamamagitan ng card o cash? Hindi sinasadya ni Brittany na makibahagi sa kanyang pera ngunit sa halip ay binigyan ng marahas na tingin si Dino at nagutos, "Bayaran." Bakit ako magbabayad? Di ba sabi mo ikaw ang bahala? Bayaran mo muna. Wala ako nito. Paanong wala kang pera? Huwag mong isipin na hindi ko alam na medyo nakaipon ka na. Ilabas mo na. Dahil alam niyang hindi siya kusang magbabayad, gumawa si Brittany ng desperadong hakbang.
Nagpumilit kang kaladkarin ako sa hotel na ito, nanumpa ka na babayaran mo ang kwarto, tapos ngayon hinihingi mo ang pera ko. Gusto mo talagang patuyoin ako ng dugo, hindi ba? Ikaw. Namula si Brittany sa kahihiyan at galit. Parang sinasabi ni Dino na siya ay isang bagay na katulad ng isang manliligaw. Upang iligtas ang sarili mula sa higit na kahihiyan at sa kabila ng galit na galit, malungkot na kinuha ni Brittany ang kanyang bank card at binayaran ang silid. Pagdating sa kwarto, pinalaki ito ni Dino at nagkomento, "It's decent enough, I suppose. After all, it's our first time getting a room together. We should make some good memories." Bakang bansa, quit the rubbish talk. Pinapatay ako ng tiyan ko, bilisan mo ibigay mo sa akin ang acupuncture. Agad na humiga si Brittany sa kama. Hinawakan ni Dino ang kanang kamay niya sa kaliwa, kinuha ang isang karayom gamit ang kanan niya, at tiyak na itinutok ito sa dulo ng daliri niya. Pagkatapos ay mabilis niyang binawi ang karayom. Malalim ang tusok, ngunit hindi dumudugo ang dulo ng daliri ni Brittany. Sa sandaling mabunot ang karayom, himalang naglaho ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Iniligpit ni Dino ang karayom, malinaw na tapos na ang pamamaraan. Iyon lang. Hindi makapaniwalang tanong ni Brittany. Sagot niya. Mabilis yan. Yep, paninindigan niya ulit. Yep, pa rin. Tusukin mo lang ng karayom ang daliri ko, dein mo akong umupo ng kwarto, at magsasayang ng 1,598 yuan. You jerk. Well, the room's already paid for, and the money's spent. Kahit may period ka, walang dahilan para hindi tayo magpalipas ng gabi, di ba? Mungkahi ni Dino na may kalahating ngiti. Lumabas ka. Si Brittany ay ganap na galit. Biglang natauhan ito, at sa galit na mga mata, inihaw niya si Dino, "Beyanang bata, ano ang nilalaro mo? Ano? We didn't need to get a room for this. You attracted me here under false pretenses. Are you hoping this will lead to second time? I'm telling you, don't get lost in wishful thinking while you're dito." Kabanata 339 na pagsusuri ni Honey. Kanina ko pa pinipigilan ang pananakit mo gamit ang karayom na iyon, pero pansamantala lang iyon. Hindi pa lubusang gumagaling ang regla mo. Mamaya, kailangan kong pumunta sa palengke ng halamang gamot, maaari kong kunin ang kailangan mo. Kung ayaw mong maniwala sa akin, kaya lang, pero kapag nakuha ko na ang gamot, ipagpapatuloy ko ang paggamot mo. Country boy, better not be playing tricks on me. If you try anything, you'll have to answer to me. Do something improper. Sa iyo. Sa lahat ng babae sa mundo, ikaw ang huli kong kinaiinteresan. Kahit nasa iisang kwarto tayo, o kung magsuot ka ng mapang-akit na damit, hindi huwag kang gumalaw kahit anong gawin mo sa akin, hindi kita titigilan. Ikaw. Nagmamatigas ka lang. Namumula si Brittany. Nakaramdam siya ng hiya. Siya ay sikat, na may hindi mabilang na mga lalaki na humahabol sa kanya, at ang batang tagabayan na ito ay may katapangan na sabihing hindi siya interesado. Matapos isaalang-alang ang mga komento ni Dino, may natanto si Brittany. Country boy, don't think I can't see through your plan. You're using reverse psychology to provoke me into put on a sexy dress, right? Dream on. I'd rather let a dog see me in a sexy damit kaysa sa iyo. Aso. Wow, hindi mo na malayan na naging wild ka na, Brittany. Ay. Itatapon kita sa bangin. Sa sobrang galit, kumuha si Brittany ng unan sa kama at ibinato kay Dino. Sinuntok niya ang lumilipad na unan, na tumama pabalik sa mukha ni Brittany at ibinagsak siya sa kama. "Bea ng bata, papatayin kita." Bagamat hindi masakit ang isang unan, medyo nagalit si Brittany. Sinuntok niya, inipit si Dino sa kama, at sinimulan siyang suntukin. Umikot-ikot si Dino, hindi sinasadyang nakakuha ng higit sa kanyang bahagi ng pakikipag-ugnayan, kahit na si Brittany ay masyadong abala sa pagbibigay ng parusa upang mapansin. Pagkatapos ng 10 minutong pag-aagawan, si Brittany ay napahiga sa kama, habang si Dino ay puno ng lakas. "Brittany, you were so feisty a moment ago. Come on, hit me.
Are you too tired to stand now? How amusing. Ako. Sisipain kita hanggang mamatay. Habang sinubukan siyang sipin muli ni Brittany, nahawakan ni Dino ang kanyang binti sa kanyang pagkakahawak. Sakto namang nagring ang phone niya sa tawag ni Jessica. Ay hindi. Bakit siya tumatawag sa araw? Sa hindi malamang dahilan, hindi maipaliwanag na kaba ang naramdaman ni Dino. Huwag kang maingay. Bulong niya kay Brittany bago sumagot. Boss. Kahit anong kailangan mo sa akin. Natigilan si Dino sa sinabi niya. Nakaramdam ng kakaiba mula sa paraan ng paglipat niya mula sa, honey, patungo sa, boss, naging kaina-hinala si Jessica. Anong ginagawa mo? Sinong kasama mo? Sino pa ba kung hindi ang Brittany mo? Papunta ako sa herbal market nang maabutan niya ako sa daan. Inakusahan niya ako ng paglaktaw sa trabaho at nagpas siyang bantayan ako. Gusto ko bang hayaan siyang magsalita sa iyo? Inilipat ang telepono sa speaker mode, iniabot ito ni Dino kay Brittany. Brittany, kausapin mo si Jessica at kumpirmahin mo, baka maghinala siyang hindi talaga ikaw ang kasama ko. With some skepticism, Jessica asked, Brittany, ikaw ba yan? Oo, ako ito, Jessica. Nabangga ko ang batang taga-bayan sa kalye at nakita kong hindi siya umaasal, balak niyang laktawan sa trabaho, kaya naisipan kong kaladkarin siya pabalik sa kumpanya. Kapag tapos ka na, bumalik ka ng maaga, sabi ni Jessica bago ibinaba ang tawag. Nagtiwala si Jessica kay Dino noong kasama niya si Brittany, tiwala na bilang mga sinumpaang kaaway, walang maaaring mangyari sa pagitan nila. Kahit natapos na ang tawag, medyo natarante si Brittany. Don't you dare tell Jessica nandito tayo sa isang hotel room. Mahigpit niyang babala kay Dino. Ako. Honesty is my policy. Kahit anong itanong niya, sasabihin ko sa kanya ang totoo. Ako na lang ang nagpapahinga sa trabaho para magrenta ng kwarto kay Brittany. No big deal, at wala namang mawawala sa akin. Binabalaan kita. Kung magdadaldal ka, pupunitin ko yang bibig mo. Pagkalabas ng kwarto, dumiretso sila sa malapit na herbal market Herbal Loon. Sa lahat ng mga tindahan sa palengke, hindi ang Herbal Loon ang pinakamalaki, ngunit ito ang may pinakamaraming karakter. Si Dino, na sinulyapan lamang ito mula sa malayo, ay masasabing mayroon itong mga nakatagong hiyas na dapat tuklasin. Habang sabik na sabik siyang pumasok, dama po ang kanyang mga mata sa isang napakagandang babae na naka-green na damit. Siya si Aiden Foster, ang may-ari ng Herbal Loon, na nagpapalabas ng tahimik na kagandahan na maaaring makatawag ng atensyon ng sinumang lalaki. Walang alinlangang tinitigan ni Dino ang mapang-akit na tanawin sa harapan niya. Hindi niya mapigil ang humanga sa kagandahan, at tiyak na maraming hinahangaan si Aiden. Nang mapansin ang hindi kumukurap na titig ni Dino sa may-ari, nakaramdam si Brittany ng matinding selos. Anak ng bansa, ano ang tinatitigan mo? Iritadong tanong niya. Nakatitig sa isang kagandahan, simpleng sagot niya. You jerk. I admit I appreciate beauty openly, and there is no shame in that. What's wrong with being a gentleman about it? A gentleman. More like a pretentious one, pang-iinis ni Brittany. Right then, matikas na lumapit si Aiden na naka-high heels, nakatutok kay Dino ang nakakaakit nitong ngiti. Guwapo, may gamot ka ba dito? She asked coyly. Ang ganda. And you are. My name's Dino, pakilala niya. Nice to meet you, Dino. I'm Aiden, the owner of Herbal Loon, sagot niya na may nakapractice na init. Nakikita ng matalinong si Brittany kung saan ito patungo malamang na maakit ni Aiden ang anumang pera mula kay Dino. Nang makaramdam siya ng gulo, mabilis siyang pumagitan. Do you know her well? There's lot of other herbal shops. Wag na tayong bumili dito, maghanap tayo ng maayos. Nagdilim ang mukha ni Aiden nang marinig ang mungkahi ni Brittany. Kabanata 340 nakakahiya. Habang nagsasalita siya, inilipat ni Dino ang tawag sa speaker mode at ibinigay ang telepono kay Brittany. Brittany, patunayan mo kay Jessica na ikaw talaga ang kasama ko, sabi niya. Medyo nag-aalinlangan si Jessica kay Dino, kaya tinanong niya, Brittany, ikaw ba yan?
Oo, Jessica, ako ito. Nabangga ko ang batang taga-bayan natin dito sa kalye. He was up to no good, trying to skip work, so I thought I'll drag him back to the office. Gawin mo ang iyong negosyo at bumalik ka agad. Sa isang mabilis na utos, tinapos ni Jessica ang tawag. Pinagkatiwalaan niya si Dino kay Brittany dahil para silang langis at tubig. Walang mangyayaring hindi inaasahan sa pagitan nila. Bagamat ibinaba na ang tawag, tila nalilito at kinakabahan pa rin si Brittany. You better not tell Jessica pumunta tayo sa isang hotel room. Babala niya kay Dino. But I'm an honest guy. Kahit anong itanong ni